Morning po sa ating lahat. Kamusta po ang bawat isa? Welcome po sa ating kapatid na si, ano pong name mo? Bro? Alvin? Randy. Sorry. Welcome po sa panambahan sa gawain po ng Panginoon. Kamusta po ang puso ng bawat isa? Kamusta po yung kamusta po yung nagdaan na isang linggo? Namiss ko po yung gawain ng bago study ng Sunday, tsaka po nung practice every Wednesday. Pagka po talaga ibinibigay mo sa Panginoon yung oras mo, hanapin mo talaga di po ba? Kaya lang po dahil mo sa dumating na yung mga amo ko. Pero in God's grace, nawa po this coming week maging okay po makapag-ano po dito. Saturday, especially this coming Saturday, tsaka po sa mga susunod pa po. Ikilis po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. So ulit po, magandang araw po sa ating lahat. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, sa araw po na ito, tayo ay muling pinagtipon ng Panginoon bilang isang pamilya at isang kongregasyon upang sama-sama magpasalamat, magpuri at sumamba sa kanyang banal na pangalan. Mahal ng bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang pinagdadaanan, may mga pagsubok, alalahanin, pagod at puyat, at mga panalangin hanggang ngayon ay hinihintay ang kasagutan. Ngunit ang oras na ito ay inilaan natin para sa Panginoon. At ibigay po natin sa Kanya at itoon ng ating mga puso. Sabi po sa Hebrews chapter 12 verse 28, therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe. Amen? Amen. Ang reverence and awe ay nangangahulugan ng malalim na paggalang sa ating Panginoon. Tapat at pamumuhay na nagbibigay luwalhati sa Kanya. Ang mundong ginagawa po natin ay maaaring pabago-bago. Maraming bagay ang maaaring mawala o matinag, ngunit ang kaharian ng ating Panginoon ay hindi matitinag. Hindi po ba? Ang kanyang katapatan ay hindi nagbabago. Ang kanyang pag-ibig ay hindi nagwawakas. At kanyang mga pangako ay nananatiling tapat. Sabi po sa Colossians chapter 2, verse 6 to 7, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him. Amen. A life firmly rooted in Christ produces thankfulness and steadfast faith. Kaya tayo ay lumapit sa Kanya ng may pusong mapagpasalamat. Huwag natin isipin kung gaano kaganda ang ating sitwasyon sa ngayon. Tayo ay may dahilan upang umawit, may dahilan upang magtaas ng kamay, may dahilan upang manalangin, at higit sa lahat, may dahilan upang ibigay sa Kanya ang lahat ng kawalhatian. Amen? Mga kapatid, ihanda natin ating mga puso, buksan ang ating mga labi, at iaalay natin ang ating buong pagkatao sa pangalan. Sa Panginoon. Sa reverence at holy awe, sama-sama nating itaas ang pangalan ni Jesus. Let us worship Him with the grateful hearts, with holy, joyful hearts, and with all our hearts. Amen. Amen. So let's pray. Pakayanisin niyo po, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon, upang maunawaan namin, O Lord God, ang mga ibibigay na mensahe, Panginoon, sa araw na ito.
nandyan ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan, sa aming buhay, Panginoon. Patuloy ka nawa, Panginoon, kumilos, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Lord, salamat po, Panginoon, sa patuloy mong ibinibigay, Panginoon, sa buhay ng mga anak. Sa mga panahon na kami, Panginoon, ay may pinagdaraanan, Panginoon. Yet, Lord God, your faithfulness, Panginoon, your mercy and love, Panginoon, ay aming naranasan, Panginoon. Lord, narito kami, Panginoon, upang purihin ka, Panginoon, pasalamatan ka, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, aming mga pastors, Panginoon, leadership, O Lord God, music team, Panginoon, natatayo, O Lord God, sa iyong harapan. Bigyan mo sila, O Lord God, ng wisdom, Panginoon, kalakasan, Father God, na bumula sa iyo. Gamitin mo lamang sila, Panginoon, for your glory, O Lord God. Lord, we worship you, Panginoon, we glorify your name. And Lord, from this time, Panginoon, we declare victory, Panginoon, because you are the victorious God, Father. You are a loving God, Father God. Hallelujah, Lord. We praise you, Panginoon. We love you, Lord. Patuloy ka, Panginoon, kumilos, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Open our hearts, open our ears, Panginoon, upang marinig namin, Panginoon, ang iyong mga salita at mga sa buhay, Panginoon. Lord, Father, you are our great Lord, Panginoon. You are a loving Father, Panginoon. You are a merciful God, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. And we declare this, Panginoon, victory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Maraming salamat sa isang linggong nagdaan sa bawat isa sa atin. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Amen. Sino po ba yung nagsasabi na masaya siyang nandito? Mataas na po yung kamay. Totoo po na hindi po aksidente na tayo ay nagkasama-sama ngayon dito. Ito talaga ang kalooban ng Panginoon kung bakit tayo nandito. Wala pong aksidente, wala pong hindi plano sa araw na ito. Lahat ng nangyayari sa araw na ito, ito po ay kalooban ng Panginoon para sa atin. We just want to celebrate God's faithfulness and God's goodness in our lives with our family here in the church. At sabihin nga natin, I'm glad you are here. Baka sabi ko sa inyong katabi, I'm glad you are here. Yes po, habang sinasabi po natin yan, tayo po'y mag-awitan. Kamayan po natin yung ating mga katabi, yung ating mga kapatid. Once a week po at least, we can see each other and we can declare God's blessing po sa kanila. And we are happy to be with you today. Let's all sing po. Amen. Let's say, I'm glad you are here. Sabi ng mga kapatid, I'm glad you are here. I'm glad you are here. I want to share my love with you. I'm glad you are here. I'm glad you are here. I'm glad you are here.
there's something common in us, which is you, Lord. We thank you, Father. We just want to lift up all our praises to you, Panginoon. Habang nagpapatuloy po tayo sa ating pagpupuri at pag-awit sa ating Panginoon, gamitin po natin yung ating mga bibig, ating mga kamay, sa pagpupuri sa ating Panginoon. We will turn up all these things na nararamdaman natin. Medyo may masakit sa aking balikat, sa aking paa. Let's all turn it up para sa pagpupuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen! Amen! Hallelujah! Amen! Let's clap our hands, open our mouths, sing our praises to the Lord. Hallelujah!
always turn it into praise. That whatever it is that is happening in us, we can always choose to praise and thank the Lord. It may be not so good. It may be a little bad for us. But the truth that we can always turn to God and we can always choose to lift it all to Him. To turn everything into praise. To turn it into prayer. And we will only say, thank you, Lord. Yes, Lord. Just want to sing and continue to praise and worship the Lord. Hallelujah. Amen. Yes, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Yes, Lord. Thank you, Lord. Amen. One train into the night. Wanting a place to hide. Yes, Lord. That's why we go my mind, but I just can't define so everything. I got it all. And just when I went off road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. You picked me up, you turned me around, you placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free. I'm never ashamed. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Thank the Lord, thank God, hallelujah. I cannot deny what I see. Had no choice but to believe my doubts are burning. And passion is so long to my old friend. Burden and bitterness, you can just keep on moving. From now till I walk the street and road, I sing of how you saved my soul. This wayward son has found his way back home. You picked me up, you turned me around, you placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because You healed my heart, You changed my name, forever free. I'm not ashamed. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Changed my name, He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Yes, Lord. We praise and thank You, Father, because You have given us already this identity. You have changed our names already, Father. And You already called us Your sons and daughters, Father. Maraming salamat for continually reminding us of this truth na whatever it is that is happening in our lives, You are there with us. Na kahit kailan, hindi Niyo kami iiwan, hindi Niyo kami tatalikuran, na palagi kayong nandiyan, Panginoon, para sa atin. Maraming salamat, Panginoon. We just want to
praise you, Panginoon, sa mga oras na to. We just want to declare who you are in our lives. At kung ano pa, Panginoon, yung gagawin ko pa, Panginoon, sa aming mga buhay. Tanggapin niyo nawa, Panginoon, lahat ng aming mga papuri at awitin, Panginoon, nasa aming mga puso. For you alone, Panginoon. Hallelujah. Let's pray. Let's continue to worship the Lord. Yes, Lord. Yes, Let's all open our mouths, church. Declaring God's holiness. Our God. Continue to worship Him. Opening our mouths to Him. Continuing to worship Him with our mouths. With all our hearts. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the
already won the victory for us, Panginoon. Amen. Tunay nga, Panginoon, we were claiming that we are more than victors in Jesus' name lang, Panginoon. Amen. Hallelujah. As we continue to declare God's moving in this place, and we are declaring, and we are expecting to see everyone declaring the victory in their lives. Na hindi tayo talunan. Yes, Lord. We are victorious, and we already have this victory in us. As we continue to move forward, we always want to see every time, yes, we are winning. Thank you, Lord. Sa inyo lamang, Panginoon, ang mga katugumpayan na ito, Panginoon. May mga pagtatangka ang kaaway sa atin, but it will not prosper. It
aware sa amin of who we are in the past. But Lord God, you have told us, Panginoon, you already won it for us, Panginoon. Na hindi kami mga talunan. Yes, Lord. Patuloy ka namin dinadakila, itinataas, Panginoon, sa lugar na ito. May you continually, Panginoon, to move in us, Panginoon, sa araw na ito. May we continue to experience you, Panginoon, through the lives of our brothers and sisters, as shared lives, Panginoon. Patuloy kang maitaas at madakila, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Binabalik namin sa inyo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, kaluwalhatian, at pasasalamat sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Good morning po sa lahat. May I request to everyone to raise in the reverence to the reading of His Word. The Word of God will be delivered our pastor, Larry Lawrence. Today's scripture verse reference are taken from the book of Santiago, chapter 1, verse 25. I repeat, today's scripture verse reference are taken from the Santiago, chapter 1, verse 25. I will be reading the New King James Version. Chapter 1. Ngunit ang nagsisiyak sa sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay nagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. May the Lord add blessing to the reading of His Word. May all now be spoken. Amen. Please silent. Amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Masayang-masaya po ako dahil tayo ay nagkatipon muli. At marami tayo ngayon. Salamat sa Panginoon at sa ating pong bisita. Welcome po kayo. At is lang po ang inyong upuan dyan at i-enjoy nyo ang salita ng Panginoon. At ang bawat punta dito ng bawat isa, sino man sa atin, alam ng Panginoon yun. May plano siya sa iyo at sa ating lahat. Ako'y masayang-masaya ngayon dahil ulaan nyo. May sahod ka na po. Lord, I claim. Lingit. Kahit sa napasok, darating yun. Papasok. Ay, masayang-masaya ako dahil tayo nagkita-kitang muli. Siyempre, bago ang suot ko ngayon. Bagong barong. Bagong deliver ko. Amen po, glory to God. Kumusta na po ang lahat? Ano yung huling message ng Panginoon nung ako'y ginamit dito? At tatandaan ba natin? Yung nakaraan pa, meron na po bang pagbabago sa atin? Transformation. Kasunod nun ay
Sinampit ka nga ni Sister Risa yun. Siya po yung hindi nagbabago noon. Siya yung hari ng mga hari. Siya ang Diyos noon, ngayon at magpakailan. O, i-review na lang yung may nasa ating FB. Ngayon po, ang pag-uusapan po naman natin ngayon ay tumatakbo po ang message ng Panginoon sa ating preparation sa bagong team ng ating church anniversary. Kaya po, lahat ito sa lahat hindi ito sa inyo lang or kanino. Ang message ng Panginoon ay lahat ito ay para sa ating lahat. Ginagamit lang po kami ng Panginoon para i-deliver ito. Kaya ipag-pray po nyo ang mga ginagamit niyo. Dahil si Satan ay nakaabang. Ayaw niyang i-spread ng Panginoon sa paggamit sa atin dito ng bawat isa ang kanyang mga salita. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan at tunay nga kung kayo ang Diyos na di nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Kayo ang lagi namin kasama, kaya naman po, Lord, ang nais nyo kami, ang puso namin ay laging nakakonek sa inyong aming spirit, Panginoon. Kaya Lord, kami laging patawarin kung kami po'y laging nagkakasala sa inyo. Lord, punong-puno ng habag kayo at pag-ibig. Nang sino man lumalapit sa inyong hindi nyo tinatawid, kundi kinakalingan nyo. Thank you po. Dahil kami po'y patuloy nyo kinakalingan. Hayaan mo nga pong ang salita nyo ay magmanifest sa bawat isa. Hayaan mo nga po ang salitang napapakinggan namin tuwing araw ng Friday sa mga Bible study. Ito'y maisa pamuhay namin, Panginoon. Thank you, Lord. Dahil bibigay na po namin ng tagumpay sa gawain ito sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. At yung pong mga nagawat sa live, pagpalain po kayo ng Panginoon at patuloy lang po tayo makinig. Ang ating pong teksto ngayon or yung message ng Panginoon ay ito po yung nanggaling sa Santiago 1, chapter 1, verse 25. Salamat po, Sister Ann, sa pagkabasa po ng salita ng Panginoon. Ang sabi ito, ang mga taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos. Tandaan natin yung mga phrase na ating pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Kaya alamin natin ang ating mga ginagawa. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakalimot na. Saan? Nakalimot na daw doon sa napakinggan. Ngayon po, ay ito may pamagat na hindi lang tagapakinig, kundi tagapagsagawa. Ibig sabihin, narinig mo ngayon, ay lagyan mo ng harang dito at pataanin mo sa puso. Para maisagawa. Amen. Purihin ng Panginoon. At dito po sa panimula natin, mga kapatid, madali tayong maging hearers or tagapakinig lang. Nakikinig tuwing araw ng Friday, nag-aamen, babasa ng Bible verses sa FB, sa GC, or sa WhatsApp. Pagkatapos makinig or marinig at mabasa or magbasa ng salita ng Diyos, kapag lumipas na ang isang araw, ay nakakalimutan na ang binasa at pinakinggan. Yan po yung attitude ng isang tao. Kaya itong mensahe ng Panginoon ngayon ay hindi lang sa inyo, kundi sa akin. Kasama ko doon. Ngayon, pag-aaralan natin ang mga bagay na dapat natin gawin. May 3 bagay po. Dito po ay may warning ang si Santiago, sabi dito. Kaya ang sabi ni Santiago, hindi ganyan ang pagpapalain ng Diyos. Ay tama nga naman. May pagpapalain ba ng Diyos yung pagkarinig?
ay hindi na alam kung ano yung napakinggan. Hindi man laang maisagawa, hindi man laang maisapamuha. Pagpapalain ba yun? Oo, hindi. Hindi eh. Kahit ang nagsabi dito yung apostol ng Panginoon. May tatlong bagay tayong mahalagang pag-uusapan. Number 1, maging mananalisik ng salita ng Diyos. Ang mga taong nagsasaliksik, next program. Ang mga taong nagsasaliksik, ito ay makikita natin sa Gawa, Kabanata 17, talatang 11. Nasa dito, mas bukas, ang inilagay ko na lang po ay mga verses, pero buksan nyo ang inyong mga Bible para masundan nyo kung ano yung sinasabi ko. Ang sabi sa Gawa, chapter 17, verse 11, mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga-roon kaysa sa mga Hudyong taga-Thessalonica. May pananabik silang nakinig. Kaya ngayon, alam ko po ang bawat isa ay nananabik na nakikinig. Sa mga paliwanag ni Pablo, at sinasaliksik nila araw-araw ang mga kasultan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi niya. Nagdududa kayo mga mananampalataya nung una. Pero sa ngayon, sa atin, tayo ba nagsasaliksik? Pagka mayroong hindi naiintindihan or, ay hindi na, bahala na yun. Basta yun na yun. Ganun ba tayo? Dapat po, kapag tayo may hindi naiintindihan, ay kung hindi man natin maitanong sa pastor o sa mga kapatiran, ay saliksik natin. Ano ba sabi sa Juan? Kabanata 5, talatang 30. Ang sabi, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa pag-aakalang doon nyo matatagpuan ng buhay na walang hanggan. Kung tayo may doubt sa buhay na walang hanggan, ay di buksan natin ang Biblia at nadot po lahat ang kasagutan po sa ating mga katanungan. Ang mga kasulatan iyan ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Sino nagsabi nun? Ang Panginoong Hesus. Ito ang sabi ng ating Panginoong Hesus. Hindi na sapat na marinig lang natin sa tuwing tayo a-attend ng Friday service at sa mga Bible study. Umattend na kayo ng Bible study. Masaya po. Dahil kung ano yung nasa loob mo, bigay mo, nai-insight mo, kung ano yung doubt mo o katanungan, nabibigyan din po ng kasagutan. Kailangan nating saliksikin ang kanyang mga salita matapos nating mapakinggan upang ito ay patuloy na tumimo sa ating mga puso't isipan. Paano natin sasaliksikin? Parang naghahanap ka ng ginto. Ano ba hanapin ng ginto? Hindi mo makikita ang ginto kung sa ibabaw mo lang titingnan. Ibig sabihin, nasa atin. Di ba may nakikita tayo sa mga FB na sa ilalim, parang mapakisdalin na ito. Talagang, yun lang siguro mahilig. Habang nagbubungkalay, meron naka-video pang-post na ito yung ginagawa natin. Ganun po yung ganun po kung kapag gusto natin makita ang isang dito. Ngayon, pagdating naman sa salita ng Diyos, dapat mong itig-ukukayin upang makita mo siya ang Panginoon at ganun din po ang salita ng Diyos upang malaman natin ang katotohanan, kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos para ipamuhay natin ito at tayo laging dumepende sa Kanya. Di ba pagka hindi mo alam ang salita ng Diyos, ikaw ba'y satisfied? Pagka parang alanganin ka, di ba?
parang wala kang direction, parang wala kang, hindi ka kumbaga walang ansa. Kaya, ano kaya yung sabi ng Panginoon? Ano kaya yung dahil sa sitwasyon mo, ikaw ay may problema? Ano ay kung wala kang, hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, anong agad sa dating buhay, pag may problema, ano ng mga lalaki, pero mga babae din nata. Pag may problema, nung kapanahonan ko, tanduay pa, isang tanduay pa yan. Problema ko, nganga, pagkatapos, lasing. Ganun ang buhay nung wala pa tayo. Pero ngayon, Lord na tayo, pag nagsabihan ka sa salita ng Panginoon, di ba? Alam mo kung saan ka pupunta. Di ba? May direksyon. Kaya kailangan po nating i-dig. Ang sabi nga sa 6:33 ng Matthew, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Aba, may pagpapala mo kapag pala ako'y nag-seek, naghanap, nagdig ng salita ng Diyos, ay mayroon pang pagpapala na darating. Shall be added unto you. And all these things, all. Diba? Kaya yung sahod mamaya. Darating na. Glory to God. Ipag-pray naman niyo ako. Amen. Minsan po ako talagang tinatamaan din ng kalungkot. Bakit wala? Kami daw lang yung partner kami ng wala pa. Diba? Talagang sabi ko, Lord, ang sabi ng Panginoon, ipagpasalamat mo ang lahat na nangyayari. Kaya, glory to God. Ay biglang may dumating ito, di masaya ako. Kaya, balanse ang Panginoon, di ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang sabi po dito, bakit ba? Bakit ba hahanapin natin or ating ililigtas? Dahil ito ang kautusang ganap na nagpapalaya sa tao o sa ating lahat. Nagpapalaya. Kahit tayo po ay nasa Panginoon na, tayo po'y, ang bawat isa nakakaalam sa sarili natin kung saan tayo nababandage pa ng katiliman. Ganyan si Satan. Yung weakness natin, yung weakness ng bawat sa atin, doon inaatake. Ngayon, ang sabi dito, magsaliksik ka ng salita ng Panginoon upang ito ay makalaya. Diba? Siya pa ng katubunan. Ang sabi, ang mundo kasi ay may mga batas na gumagapo sa isang tao, pero ang salita ng Diyos na nagpapalaya sa pagkagapos sa kapahamakan ng isang tao, salita ng Diyos pala ang magpapalaya. Siya pala yung katubunan. Kaya wag na kayong pumunta kung saan. Saliksikin yung Panginoon, ang salita ng Panginoon. Lord, tanungin mo lagi siya. Lord, ano pang gagawin ko? Ako po'y hindi ko makayanang tanggihan itong nangungulit sa akin. O ano mang pangungulit yun. Basta yung hindi sa nais ng Panginoon, di basahin mo salita ng Panginoon. Lord, help me. May nanunukso sa akin. O i-review mo siya. Tanda natin, tayo bibinigyan ng power ng Panginoon. Pinag-aralan natin, ay talagang umattend po kayo dito. Sabado dito. Nasa Acts po kami. Book of Acts. Sabi ng Panginoon sa mga apostol, hintayin nyo ang nadadala ng Ama bago kayo kumain. Ano po yun? Holy Spirit. Tinanggap mo ang Holy Spirit, kaya ikaw ay may kapangyarihan. Huwag mo sasabihin sa akin, basta wala akong kapangyarihan. O, hindi wala sa iyo ang Panginoon. Diba? Kaya dapat alam natin, yung tinanggap natin, ang Panginoong Jesus. Kapag tinanggap mo siya, sinil ka na ng Holy Spirit, nakautis mo ka na, magmamanifest na. Ipagkatiwala mo lang sa kanyang buhay mo. Tapos na. Siya na magmamanifest mo. Dati nakaupo sa bangko ay yung sarili mo. Pagka tinanggap mo ng Panginoon, dapat yung sarili mo nakanilig na sa ang nakaupo na ay ang Panginoon sa buhay mo. Ganun po dapat ang sistema ng ating buhay. Tanong,
ito po, marami pang pinalalaya tayo. Pinalalaya tayo sa ating kasalanan, sa takot, sa depression, sa mga galit. Madami, lahat. Kung ano man ang nasa atin natin na hindi maalis, ayan. Salita ng Panginoon ang pagpapaalis dyan. Surrender lang po natin sa Panginoon. Ang tanong, nagbabasa ba tayo ng salita ng Diyos? Hello? Parang ang hina, parang malakas eh. Parang yung nagbabasa yata. Hello? Yun. Dahil pag tayo nagbabasa ng Bible, anong sabi? Siya po, pag binasa mo ang Bible, nakikita mo yung mystery ng Panginoon, ng Diyos. Di ba? Marami tayong nalalaman kung ano siya sa buhay natin. Ngayon, pag nalaman na natin, edi ibig sabihin ay ipamumuhay na natin to. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon at lumako na po tayo sa ikalawang bagay na napakahalaga para natin malaman o maisabuhay ang nais ng Panginoon. Tandaan po natin, ito po mensahe ng Panginoon ay nagpe-prepare para po sa, ano yung title ng ating bagong team ng church? Rooted. I connect them, transform. Amen. Ay di ba ang root, magtanim ka ng isang halaman, lumalago, di ba? Ayun ang halaman ko, thank you po sa mga nagbigay, malaki na. Na ano na yun, nag-uugat na yun. Ngayon, ay kung hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, ay uugat ba yun? Hindi, di ba? Bonsai. Papayag ba kayong bonsai ang buhay mo sa Panginoon, sa harapan ng Panginoon? Hindi, di ba? Tandaan natin, tinawag ka ng Panginoon dahil sa purpose niya. Ano yun? Siyempre, maglilingkod tayo. Yun ang purpose noon. Kasi yung pagkatawag sa iyo, binigyan ka na ng buhay na walang hanggan. Okay, yung para naman sa Panginoon, ano gagawin natin? Iaalay na natin sa Panginoon. Yun, yung buhay natin. Amen. Ang sabi sa ikalwa, maging matyaga sa pagsunod. Oh. Tanungin nga natin ang sarili natin, Larry, ako ba'y matyaga sa pagsunod sa Panginoon? Tanungin nga natin. Sarili nyo ha, sarili nyo. Natanong na nyo. Para naman yan ito, nakatingin lang kayo sa akin eh. Ang sabi, maging matyaga sa pagsunod. Nangyayari po ba ito? O agad ay surrender? Hello? Minsan. O di ba? Naging honest na. Iyon ang katotohanan. Lord, sabi mo Panginoon. Ngayon, kung hindi ka man makasagot, Lord, forgive me. Yari-yari ako sa salita niyo, Panginoon. Ito bang pagtsatsaga ay nasa sa fruit of the Holy Spirit? Ibig sabihin, yung bungang yun, wala pa? Ay, di ba, napapagtiisan nga natin yung init sa labas eh. Kahit saan, basta may pupuntahan kang gusto mo, kahit anong init pa yan. Di ba, may pagtsatsaga ka, nakakapunta ka. Ay, bakit ang salita ng Diyos sa pagsunod ay yatang sablay? Di ba? Ano sabi doon? Maging matyaga sa pagsunod. At nagpapatuloy sa pagsunod dahil siyempre may tiyaga. Okay, hindi naman kapatuloy kang kung walang tiyaga. At baka isang ayaw mo na. Lord, ayaw ko na. Sarap pa lang umarte. Namiss ko na yung anniversary nung unang, bago pa lang ako. Yung talagang, di ba pag anniversary, yung isang group, meron kong kanya-kanyang ginagawang mga skit, di ba? Masarap. Alam mo, nakakaya nung una, pero pag yung alam mo sa Panginoon, dapat kaagalingan natin. Talagang nakakapag-memorya ng mga linya. Ang dami. Natapos ang
skip namin eh. Glory to God, talaga masaya. Sana meron ulit ngayon natin. Amen. Ang sabi sa Joshua 1:8, ay ito na. Oh. Huwag mong kaligtaan basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasadon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Ay, paano na kung walang tiyagang magbasa? Ay, hindi mo makukuha yung, hindi magaganap yung upang matupad mo ang lahat ng nakasadon. Tapos, upang maging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Ay, ang sabi ng awit kanina ay ano? Ano yung chorus? Yung chorus, ano? Ay, kailangan pala, para magtagumpay ka, para ma-achieve mo yun, or mapasa iyon, ay mayroong isang kasunduan. Ano? Matyaga. Di ba? Kaya yung pong pagbabasa, ako po'y sablay din. Lalo na pag yung busy. At talagang salamat sa Diyos dahil yung pong GC ng aking ng family sa father side ay mayroong GC. Tapos, thanks God dahil may siya naglalagay ng mga word of God eh. And he born again yun. Kaya purihin ng Panginoon dahil yan yung pinag-pray ko. Talagang ang family sa father side ko po ay sagrado kandado yan. Ay meron nang naglalagay. Kaya sabi ko, Lord, i-bless mo po itong mga message. Kaya tuwing maga pagpapasok ko, tuwing basta magpamaga na, hindi pa ako tulog. May titignan ko. Oh, Lord God. Ay salamat sa Panginoon. At nakakabasa na ako. Di sabi ko kanina, nakakabasa na nga pala ako. Sabi ko, medyo nakalampas ako doon sa tama ng yung magbasa. Inaamin ko po, kapi walang, totoo po yan, talagang ako hindi nakakapagbasa. Pag lang merong pero salamat po sa Panginoon, sa GC namin, talagang masarap pagka nabasa mo. Katulad po nung nung hapon, ay kaunti na po ako ma-aksidente. Lang namin nung Wednesday sa music, masabi ay talagang laking, talagang dapat natin gawin na lagi mag-pray. Hindi man kayo driver o ano man, mag-pray bago lumabas ng pintuan ng kwarto nyo. Lord, guidance. Kailangan po. Doon po sa may kahapon, dyan sa may Ansari Light, hindi pagkalabas ng roundabout, nakita ko dun sa pagkalabas ko ng pedestrian, nakita ko green. Medyo bumilis po ako, green, abot pa. Biglang may lumabas dun sa may bangko. Paglabas ng diretsong U-turn, naku po, sabi ko, tako, Lord! Ang hina ko man din ng preno na hindi katulad nung ikasasakyan na nagamit ko na talagang pagdiin mong pagdiin, talagang ingit na yung tutunog na yung gulong. Yun talaga sabi ko, nung malapit na sa kumagat. Sabi ko, Lord, thank you po. Ako'y nag-pray. Ay kung hindi, kasi po nangyari na noon. Nang pagkanon din, biglang tumigil. Hindi din kinaya. Sapok. Ay talagang pinangako natin ng guidance ay yung pag-iingat ng Panginoon. Kaya yung magbasa tayo ng salita ng Panginoon sa bawat sandali ng buhay natin, gawin natin. Kung hindi natin nagagawa noon, ngayon, simulan mo, hindi pa huli. Totoo po yun. Maniwala kayo. Kaya nga ang sabi, anong sabi sa salita ng Panginoon? Siya yung light and path natin. Eh kung hindi ka nagbabasa, anong magiging light mo? Yung madilim. Ay ang sabi ng Lord, dapat magliwanag ka.
O hindi kontra na. O sablay na. Ganun po ang ang mensahe ng Panginoon simple pero masakit. Pero yung sakit na yan ay salamat sa Diyos dahil ako'y mahal ng Diyos dahil tinuturuan natin. Pag nasasaktan tayo, salamat sa Diyos. At kayo may pakiramdam na. Ay pag wala na, aba ay manhid. Ay pag manhid na, anong gamot? Kahit turukan mo pa yung turukan ng kung ano man, eh, manhid na eh. Huwag mong hayain maging manhid ka. Kung ikaw ay kinanti ng Panginoon, okay, absorb. Lord, thank you. Ano po ba yung gusto nyo? Lord, ang dami kong pagkukulang sa inyo. Lord, hindi ako nakakasimba tuwing Friday. Ang sarap tumiga. Ang sarap manood. Kung hindi naman tayo nakakarating dito, mag-open ka ng ng online. Sabi ko nga kay Sister Bella, sabi niya, kagabi sabi ko, kung hindi ka masusundo, mag-online lang. Opo. Salamat sa Diyos at narito siya. Murihin ng Panginoon at ginamit po si Brother Paul. Pagpalain po ang lahat na mga transport. Saludo po ako sa inyo. Talagang ako'y naiiyak dahil napakahirap ang transport. Dumating ako sa TSM. Sabi ko, Lord, gusto kong manundo pero wala akong lisensya. At walang sasakyan. After nun, bigla akong tinawag ng boss ko, mag-driving ka. Nag-driving ako. Siyempre walang pera. Bigay lahat. Exam na. Salamat sa Diyos. Dahil nga wala akong pera, wala nga kahit ang office. At pinagkaloob niyang one time lang. Pass. Tinuturuan pa ako ng pulis. More gas. More. Kasi laging patay. Anong time kung yun ay manual. Ay kahit nga yung teacher ko, galit na galit sa akin eh. Matanda. Talaga namang pag umupo ka na ako, tanggal na yung bagat. Ay, kung nasan pa po siya eh, pagpalain siya. Dahil sa pagtsatsagaan sa akin, lagi pong patay. Ang pagkakarangkada, di stop. Ayan na. Talagang ako yan na dahil alam ko patay lagi eh. Ay di busina. Ay meron namang hindi naman nagbubusina, nasa likod. Pero niloob ng Panginoon. Sabi ko, Lord, tulungan mo kung ako'y turuan ng magpapa-exam sa akin. Tinuruan niya ako. More, gas. Alam nyo, mamatay na eh. Gas mo. Tapos yung atras na, yung reverse, medyo nasa tabi. One more. Gitna na. Tapos yung sabi ko, paano siyang bago? Pag yung one way ba, paliko ng left and right, saan ako dito pupunta? Ayaw ako kung ano nangyari, hindi ko na dyan alam. Basta kami nakalabas doon. Purihin po ang Panginoon. Pag dinesayang natin yan, at for His glory, bibigay. Tandaan po natin, ang salita ng Diyos ay totoo. Siya ay Diyos na mapangyarihan. Anong sabi pa sa Panaghoy 3:26 and 27? Sundan po nyo. Ang sabi ko sa 26, kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umaasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. Buo tayong tiyaga na umaasa. Siyempre, yan ang ating nasa puso dahil tayo ay tinawag niya. Kaya tayo magtiyaga. Kasama pala yung pagtiyaga sa ating pamumuhay. Bakit hindi natin magawa? Diba? At 27, at mabuti sa isang tao na siya ay matutong magtiyaga. Ayun na. Matuto daw. O tama-tama. Doon sa hindi pa nakakaranas magtiyaga. Ayan na. Matututo na tayo. Ito para sa atin lahat. Bawat mensahe ng Panginoon na kay tatanong sa iyo. Nung nakaraan, yung transformation, alam mo, sarili natin nakakaalam sa transformation. Ngayon, ay ito na, ang tatanong ko sa iyo sa susunod, siguro yun ng Panginoon. Ay natuto na ba tayo magtsaga? Ayan. Handa niya sarili niya, tatanong ko talaga yun. Hindi ako nagtatanong na yan.
Ako ginagamit lang. Ang sabi, hindi try lang. Hindi one time, big time lang. Ang sabi, nagpapatuloy equals consistent, matyaga, araw-araw. Tama, di ba? Ang nagpapatuloy ay consistent daw. Tuloy-tuloy. Kumbaga, walang katlang, walang sablay. Ang equals ay matyaga, araw-araw. O, kaya pala dapat pala ay tayo magpatuloy. Magpatuloy magbasa, magpatuloy magdig, magpatuloy manalangin, magpatuloy na makipag-usap sa Diyos, at patuloy na maglingkod tayo. Amen. Madaling makinig, pero mahirap sumunod. Pero ang pangako ng Diyos ay pagpapalain ka ng Diyos sa lahat ng iyong ginagawa. Ay maganda ang resulta. Gusto mo ba ninyo ito? Hello? Amen! Amen. Ay bakit ako? Ay ako amen Amen. talaga. Di ba? Kapag dati ganun din pag yung ano. Kapag ang mag-amen. Amen, pero nakatungo. Taas niyang kamay. Kasi parang doubt pa ako eh. Ganun eh, di ba? Pag doubt ka, hindi ka mga-amen eh. Kasi alam mo. Pero hingin mo sa Panginoon, Lord, I claim. Bigay mo sa akin itong pagtsatsagang yan. Dahil ang pagtsatsaga pala ay paraan ng pagsunod, ito yung way. At ang pagsunod ay, ano equals? Blessing. Katulad ng, halimbawa, ng ating negosyo, sa pag-aaral ng ating mga anak, yung mga dalaga, wala pa, kung ano man yung negosyo. Sa pamilya o sa trabaho, pagpapalain ka ni Lord kung sumusunod ka. Ang Biblia ay nagtuturo na ang matyagang pagsunod sa Diyos ay nagdudulot ng pagpapala at asa at kaligtasan. Hinihimok tayo nito na magtiwala sa Kanyang panahon at manatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Sa kabila daw ng mga pagsubok. Kaya kung ano man yung mga trials nating mga nararanasan, ay maging matyaga tayo sa pagsunod sa Diyos. Dahil ang equals pala naman nun ay blessing. Number 3, last but not the least. Mahalagang or maging matyaga sa pagsunod. Number 3, maging tagapagsagawa, hindi lang tagapakinig. Ito na. Application na. Siya ang taong nagsasagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Yan po ang sinabi sa Santiago, Kabanata 1, talatang 22 hanggang 23. Ang sabi, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Yun ang sabi ni Apostol Santiago. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya nyo ang inyong sarili. Nako po. Lord, forgive me. Sometimes, hindi ko din po naiipamuhay ang inyong salita. Yung pala ay dinadaya ko sa sarili. Tayong lahat, alam natin ang sarili natin. Kaya, tayo na ang makipag-usap sa Diyos. Tayo mananalangin na tayo bigyan ng katyagaan na maisa pamuhay ang kanyang salita. Ang sabi dito sa 23, sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin. Ayun yung salamin, meron doon.
pagkatapos makita ang sarili, ay umalis at kinalimutan na ang kanyang anyo. Gawin nga niya ito. Manalangin kayo doon, tapos tumalikod kayo. Ano ibig sabihin ng Panginoon? Ano ibig sabihin dito ni Apostol po? Ano yung Apostol Santiago? Ikinumpara po tayo o ang mga tao na tumingin sa salamin, nakita ang dumi sa mukha, tapos umalis at nakalimutan na. Yun po yung sinabi sa 23 at 24. Ganyan po ang nangyayari sa atin. Di ba? Totoo hindi. Sige, yung hindi ay salamat sa Diyos. At yung totoo ay pagpalain tayo ng Diyos na tayo ma-overcome natin itong kahinaan natin, itong hindi natin na isa pamuhay ang kanyang salita. At ang sabi dito ganyan ang nangyayari sa atin. Nakikinig tayo, magpatawad ka. Huwag kang magsinungaling, magbigay ka. Yun ang napapakinggan natin sa mensahe pag nababasa natin. Subalit, pagkatapos ng mensahe o mabasa natin, ay balik sa dati. Ay nakakahiya sa Lord. Ba't kaya ako'y nakikinig pa pala? Hindi ako pala parang palamuti lang. Di ba nakakaya sa Panginoon kung ganun yung attitude natin, yung ating buhay na pagkatapos labas sa tenga, parang wala lang. Dati po ako'y pag sinabi talagang may sakit. Salamat sa Panginoon dahil pinaaala-ala rin bawat merong, teka, sabi lang lang yung gano'n Pinaalaala sa atin yung mga salita natin para napapakinggan. Ang Holy Spirit ay lagi natin kasama. Lagi nakatingin yan, lagi kang inaalalayan yan. Iginagay tayo ng Holy Spirit. Kaya walang imposible sa atin. Ibigay lang natin yung buhay natin. Sabi ito rin. Give to Him. At sigurado, blessing mo lang. Diba? Lahat ng pagpapala, lahat ng ay yung sarili natin ang ialay natin, bahala na si Diyos, si God. Kung ano mo yung kailangan natin, siya mag-provide. Ang sabi sa Lucas, Kabanata 11 talatang 28, ngunit sumagot siya, higit na pinagpapala ang nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad ito. Ang Panginoon pang nagsabi ito. Ngunit sumagot siya, sabi niya. Sinabi ni Apostol Lucas dito. Higit na pinagpapala ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad ito. Amen po ba? Amen. Ay salamat sa Diyos. Lord, tulungan po kami. Ang sabi sa application na tayo, sa bahay daw, hindi lang makinig ng salitang igalang mo ang mga magulang mo o mga magulang, mga nakakatanda, kasama na yun. Kundi dapat gawin. Ginagawa ba natin? Baka dito mayroong hindi ginagawa ng mga magulang nila. Tanda natin ang sabi sa aklat ng Kawikaan. Kung hindi mo igagala na yung magulang mo, ang buhay mo ay instead na isang lipa, dangkal na lang. Tandaan natin, totoo yan. Respect your mother and father. At lahat ng mga nakakatanda sa atin. Yan ang nais ng Diyos. Ikalawa, sa trabaho. Tingnan natin. Ang sabi? Hindi lang makinig ng salitang maging tapat. Kundi dapat gawin kahit walang supervisor, wala yung boss, wala yung... Hello? Ako po'y kasama din doon. Totoo po. Kapag ang sabi nga nila ay, pag
Pag wala ang pusa, ay masaya ang daga. Ay, talaga namang masaya. Slide. Ay, wag po natin gawin yun. Slide. At tayo po ay anak na ng Diyos. Ibigay po natin ang the best sa company. Sa pinagtatrabaho, sino ka? Sa mga superior natin, the best. Dahil, alam ng Diyos, yun ay nasa salita niya na sumunod kayo sa lahat ng mga rules and regulation or batas ng dito sa lupa. Kung tayo, ang batas sa company natin, sure yan. Huwag tayong dahil tayo po ay tinuturoan ng Diyos dito. Okay? So, ikaw ay makiklamo, kahapon, ngayon, hindi na. Aasahan ng guardian sa atin, ha? Kahit wala nakatingin, ha? Ang sikat na nakatingin sa iyo. Amen. Di ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. At sa ikatlo, sa church, hindi lang makinig ng salitang maglingkod. Dapat talaga tayo ay may pagkukusa or voluntaryo. Pagkakain natin at wala naghuhugas, ay di, huwag na natin hintayin magtawagan. Huwag na natin hintayin magligpitan. Kung ano. Simple lang, di ba? Pero, masakit dahil tayong lahat ay pamilya ng Panginoon. Kung ano, kaya nga sarili na lang natin ang Lord, kung ano man yung gusto mong gawin para sa, huwag sa tao mo iyan. Lord, ito po'y para sa iyo. Lord, gagawin ko po ito dahil mahal kita. You call me to serve you. Diba? Gawin po natin. Maging matyaga tayo sa mga iniutos ng Lord sa atin. Ano ang pangako ng Diyos? Pagpapalain ka ng Diyos sa lahat ng iyong gawain. Hindi sinabing sa ilang gawain, kundi sa lahat. Lahat. O imagine, lahat. Hindi yung partial lang kung ano. Ganun ang Diyos. Magbigay ng blessing. Bakit pagpapalain ka ng Diyos? Kasi nakikita ni Lord na hindi ka lang tagapakinig at mapapagkatiwalaan ka pa niya. Ito, di ba? Di ba? Doble ang blessing. Ganon din si God. Kapag sumusunod tayo sa Kanya, ay ano na? Kapag sumunod tayo sa Kanya, yung ba ay blessing sa atin o hindi? Tanda natin. Maglingkod tayo sa Diyos, hindi sa tao, ha? Kasi ang tao, sumasablay. Pero ang Diyos, hindi. Alam niya yan. Tayo, magkakasama, hindi tayo magsisiraan dito. Hindi. Sama-sama tayo. Purihin po ang Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Mga kapatid, ang Bible ay hindi lang para basahin. Hindi lang para i-post. At ito ay para isabuhay. Huwag kayong maging salamin na tinitingnan lang tapos nakakalimot na. Maging tao tayong nagsasaliksik, sumusunod at isinasagawa ang ating mga nabasa at napakinggan. At tandaan, the more we see God's word, the more we obey. The more we obey, the more we are blessed. Amen po ba? Sa Santiago 1:22, mamuhay kayo ayon sa salita at hindi maging mga tagapakinig lamang na nandaraya sa inyong sarili. Ibahin natin ang ating style, magkaroon tayo ng pagbabago. Kung noon, hindi natin nagagawa, ay kalimutan natin nakaraan. Past is past. Lord, ako ngayon ito, tulungan mo po. Tama-tamaan ako ng mensahe mo nung nakaraang Friday.
Di ba? Kaya, okay, balikan natin yung alam na po ba natin. Number 1, ano sabi? Maging mananaliksik ng salita ng Diyos. Number 2, maging matyaga sa pagsunod. Number 3, maging tagapat sa gawa, hindi lang tagapakinig. Glory to God po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Let us pray. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa iyong saganang salita, Panginoon. Lord, bagamat kami pa ay tama-tamaan sa iyong salita dahil Lord, po, salamat po. Masakit po ang mga pangaral niyo, Panginoon. But Lord, ito po ay naibungang pagpapala at ginawa namin ito. Tulungan mo po kami, Panginoon, na una po yung pagtsatsaga. Bigyan po kami ng matyagang pamumuhay na lahat, Panginoon, na gusto niyo idalangin namin magawa namin, Panginoon. Makasunod kami. Magsaliksi kami ng iyong salita. At yung po maging matyaga, Panginoon. At higit, Panginoon, yung maisapamuhay namin yung salita. Matapos namin mapakinggan, Lord, tulungan mo po na mag-alam ito sa buhay namin at kami magliwanag, Panginoon. Kung noon kami hindi po nagliliwanag dahil kulang nga po kami sa pag-aaral ng salita. But Lord, ngayon pong araw nito, ay magliliwanag na po kami dahil Lord, ang puso namin ay willing na sumunod sa inyo, Panginoon. Kaya Lord, pagpalain nga po ang bawat isang narito, Panginoon, at purihin ka at dakilain ka. Ito po aming pananalangin pasasalamat sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Good morning po sa lahat. May ito pa, may nag-excuse. Nandito na po tayo sa the most exciting part, yung pagbibigay. I'd like to quote Mark 12, verse 41 to 44. It is a parable. If you would read, samahan niyo po ako. 41, Jesus sat down opposite the place where the offerings were put and watched the crowd putting their money into the temple treasury. Many rich people threw in large amounts, but a poor widow came and put in 2 very small copper coins, worth only a fraction of a penny. 43, calling his disciples to him, Jesus said, I tell you the truth, this poor widow has put more into the treasury than all the others. 44, they all gave what out of their wealth, but she, out of her poverty, put in everything, all she had to live on. Ano po ba yung requirement ng Panginoon sa atin? Kung sa 44 ang nasasabi dyan, the simple explanation is this: maraming mayayaman na nagbigay. But yet, all of those are extra nila. Mayayaman, may extra, nagbigay. Ang widow, walang-wala, binigay ang lahat kung anong meron siya. Tayo ba'y mayayaman? Tayo ba'y may extra? Wala, di ba? So, we belong doon sa we belong doon sa level na medyo nakaangat-angat.
And tinitest ng Panginoon sa atin kung how deep is our relationship sa Kanya, sa pagbibigay. Hindi ko na prepare ko. I think sometimes the Holy Spirit will lead you into something rather than what you're prepared. So ngayon, this parable touches me last night when I prepared about this, na ang Panginoon has got to do with yung relationship mo sa Kanya. Hindi yung nag-attend ka ng Bible study, nag-attend ka ng Friday service. But yet, when the Lord asks you or give you an opportunity to help, minsan, di tayo nakikinig eh. Minsan, Lord, ito na nga lang pera ko, bibigay ko pa. Lord, ito na nga lang yung oras ko para sa sarili ko. Mag-church pa ako. Remember, there are 3 things that we have to share. Time, treasure, and talent. Yung time natin, ito yun. Yung talent natin, sila yun. Yung treasure natin, yung nasa bulsa natin. So, those 3 things are important in our lives na dapat natin ibigay. May isa akong nabasa na sinabi niya, every day he is praying that God will give him an opportunity to help. Grabe, no? Siya pa naghahanap kung sino tutulungan niya. Because through this action, ipapakita natin na we are the image of God. Kasi hindi na si Lord nagturo eh. He even gave His life, His whole life. Yung comfort niya na nasa langit, bumaba siya sa lupa. How He was birthed, paano siya pinanganak, paano siya nabuhay, paano siya kumain, paano siya matulog, saan siya natutulog. So, all those are hindi comfort sa Kanya. When He was in heaven, we don't know. Maybe doon talagang komportable siya. But yet, because He loves us so much, na binigay niya yung buhay niya. Doon, alam niyo ba na kung paano namatay ang lahat ng apostles? Most of them died. Parang mas matindi pa kasi crucified, binalatan. Ang dami, di ba? How they were tortured. Eh tayo nga, dito na maliit lang na problema, para sa atin chok-chok na. But we cannot, maybe we are not called to be saints. Maybe we are not called to be apostles. But yet, we are part of the cross of the Lord. Diba? Now, ito ang tithes and offering. It's not about money. It's about joy of giving. Yung masaya ka kahit one dinar na nga lang yung pera mo, ibibigay mo masaya. Kasi alam mo saan napupunta yan. It has a purpose. Tapos makikita ng Panginoon na itong tao na to deserves more. Because nakikita niya nakikita niya yan na ang pag-share is a noble work for the church and for the glory of God. One time, may ginagawa po kami, kung natandaan niyo po yung building na pinasabog dyan sa SIF, Millennium Tower. Ang kumuha sa amin dyan, pastor. He is a gentle guy na talagang dadaan sa iyo kumakanta ng praise and worship. Na parang kumakanta siya, napapariman ka rin sa sarili mo na ayaw may Panginoon ka. And I think he is happy with what we're doing kasi parang ginagawa niya kaming miracle worker. Sabi niya, tapos ng lahat. Bigla sasabihin, bro, kailangan mo ng ilaw dyan. Saan dadaan? Sa laki ko naman. Buti na si Brother Jesse, hindi tumataba. So siya yung umaakyat sa loob. And just pray for Brother Jesse, may sakit siya ngayon. Ito ang kaso. So yung trabaho namin is really not that easy, lalo na sa panahon ngayon. And that pastor, may tanong ako sa kanya, may mga times na, like mga parents, may mga times kasi na may kasabihan na isusubo mo na lang. Pero ibibigay mo pa. Like sa mga nanay at saka Di ba ganun? And ang sagot sa akin, that's the image of God. Yan yung gusto ng Panginoon sa atin. You will be blessed more. Bakit? Kasi nakita ni Lord yung self-sacrifice natin para sa ibang tao. Di ba? Sometimes I'm wondering also, bakit ganun ka? Do we need to suffer para na maging masaya ka? But
come to think how God died. Diba? Do you think, kaya nga namatay si Lord sa cross to see, para makita natin na He valued us more than anything else. Bakit hindi siya pumunta sa Mars? Bakit siya pumunta sa Pluto? Bakit sa Earth siya pumunta? Because of us. Diba? Come to think how God loves us. The Lord trying to teach us how to be generous in our time, treasure, and talent. Some workers, some but once you're serving the Lord, may time na talagang overstressed ka. Parang napapagod ka. And mafe-feel mo parang walang pakialam ng Lord. Hindi, the Lord wants us to rest konti. Then parang i-refresh mo, parang i-ano mo sarili mo. I-recharge mo sarili mo. One way of being blessed is by giving. So, ayoko makakita ng dinar dito. Dito. Our survival really depends on each and every one of us. You are supporting, sabi nga ni Pastor Larry, we are here to help others. Hindi tayo magkakasiraan. So, now is a chance for us to say to the Lord, Lord, from starting day 1 ngayon, na magsisimula, August 21, holiday sa Pilipinas. Namatay si Inoy, nabuhay yung demokrasya. Paglaban mo. Diba? So, my point is, let's start to be generous. Let's start to be sensitive to the needs of other people. Pera man yan, oras man yan, time man yan, or advice man lang, magbibigay ka na advice, or listening ear man lang. Remember, we were created with 1 mouth and 2 ears. So makinig po tayo twice bago tayo salita. I apply to myself since hindi ako. And let's be generous. Okay. Allow me to say, together with you, brothers and sisters, let's pray for the Lord. Na sana, not only that we will think of what we can get from this church, but what we can give more to this church. Amen. Kasi kailangan talaga ng church yung kagaya natin na generous. Kailangan natin na maging totoo that we are not only here to hear the word of God, but to act on it. Pagod na kayong dalawa. Dali na nga. So, allow me to say a simple prayer. Ito po ay prayer of forgiveness, prayer of na mas napakaswerte natin. Na ang family natin was extended with the blessings that we received because we're serving the Lord. So, Lord, napakabait po. We are very much blessed. We are very much, sabihin natin, thank you. Kasi, Lord, forgive me if I offended you. Naging sakit sa ulo po ako ng ibang brothers and sisters for the past weeks. Certain things happen to Lord with a purpose. Yung mga bagay po na beyond our control. Brothers and sisters, I seek forgiveness for all my sins against you, for what things I have done when I have offended you. Lord, today we offer ourselves to you. Accept our simple offering, Lord, with a great heart that we are called to be of service to you, to our brothers and sisters, to our church, even in our sa trabaho namin, sa bahay namin. Lord, let us be the image of Christ in this venue. Na hindi po kami plastic, Lord, paglabas namin dito. Hindi na makikita ang Panginoon sa aming mga in our actions, Lord. Bless each and every one of us, Lord, I pray. Allow me, through the power of the Holy Spirit, to raise my hand and give prayer to all of these people, Lord, that you have called to serve you. The generosity, the kindness, the warm acceptance of who and what we are, Lord.
be in our hearts. Lord, we offer everything to you. At salamat po sa mga pastors, sa mga brothers and sisters, music ministry, to really help us grow in this church. Lord, kung ano man pinagdadaanan namin ngayon, Lord, please take charge. We offer this to you to the powerful and mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Spirit of God, let me you have all authority. I pray over my heart and mind. I'm here, I am trusting you. Declare that I am free. In the mighty name of Jesus, I pray, calling on the power of heaven. I proclaim every weapon formed against me must break in the mighty name of Jesus. I draw permanent boundary line. The enemy has no right to come near my family. No schemes ever run against us. No matter how circumstances cross, declares that I am free. In the mighty name of Jesus, I pray, calling on the power of heaven. I proclaim every weapon formed against me must break in the mighty name of So, yan. Magandang tanghali po ulit sa ating lahat. Sino po yung gutom na? Thank you, Lord. Mga onting ano lang po, onting pagbabalita. Bago po muna ang lahat, nais po nating batiin ang birthday celebrant natin today, si Brother Hushai from the Philippines. Yay! Happy birthday, Hushai from the Philippines. So we'd like to call on our boss, Sister Jen, to pray and extend our blessings po. Si Brother Hushai po ay panganay na anak ni Pastor Nelson. And we will declare blessing po para sa kanya. Kahit nandoon po sila sa Pilipinas, wala pong makakahadlang para iparating ang ating prayer of blessing para sa kanya. Okay po? So we'll call on po kapatid na Jem to pray po for our Brother Hushai. Let's all stand po. Amen. Let's all stand. Kuya Hushai is turning 15. So Kuya Hushai is turning 15, and there's so much more that the Lord will do for his life. So let us pray for his future, sa kanyang future, sa kanya what the Lord wants him to do pa sa kanyang buhay. Amen. Amen. Ito po yung anak ni Pastor Nelson. Amen. Let us all raise our hands and just declare a blessing, a prayer sa kanyang buhay. Heavenly Father, we just humbly come before you, Lord God, and we thank you, Lord Father, for the life of Kuya Hushai, Lord Father. Lord, you hold his life, O Lord Father. You hold his future, O Lord God. And we just declare that over his life, O Lord Father. We thank you, Lord God, for that blessing, O Lord God, that you have bestowed upon his life, O Lord Father. Lord, hindi namin alam ang future, Lord God, but we entrust you, Lord God, all these things, O Lord Father, sa kanya, his future. And there is a hope, O Lord Father, sa kanyang future. We
Lord God, that you continue to bless him, and may he be a blessing, O Lord Father, to other people as he grows up, O Lord Father. Bless him, O Lord Father. Bless his life, O Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Dahil po last week na-announce po natin ang reshuffling ng ating groupings,